Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So pag-usapan lang ho natin ito si Senator Amy Marcos. Tila yata hindi na siya mapakali. At takot na takot ho siya. Yun yung pagka-psycho ko eh. Para bang natatakot ito si Senator Amy Marcos sa posibleng mangyari. Ngayon, ang tanong natin, mangyayari kaya ang kanyang hinala, mga ka-action, mga kakampeng? Kasi alam naman po natin kahapon na i-vlog natin na kung saan ang bahagi daw ng maisog, nagprotesta o nagdemonstrasyon na tutulan itong posibleng pagka talaga bilang isang ombudsman ni Secretary Boying Remulla. Ngayon, alam naman po natin ang mandato ng ombudsman. Kaya yung mga sangkot dyan sa mga di umano katiwalian, naku po, kabahan na kayo. Ito po mga ka-action. Ito yung hinala ni Senator Amy Marcos. Kung sakali halimbawa ito si Secretary Boying Remulla ay mahalal bilang isang ombudsman. Kasi pito po ang nasa shortlist, mga ka-action, mga kakamping. Ito, panoorin po muna natin. Courtesy o credit po sa video ng News 5. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Naniniwala si Senadora Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Remulla na ang itatalagang ombudsman para maipakulong umano si Vice President Sara Duterte. Kanina, inilabas na ang shortlist ng mga pagpipilian sa pagka-ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Isipin nyo yun, mga ka-action, mga kakamping. Yun yung paniniwala ni Senator Amy Marcos. Di ba? Alam naman po natin ito si Vice President Sara Duterte, may kinakaharap nga na dapat niyang sagutin sa taong bayan regarding sa confidential fund na dapat natin malaman kung ano ba ang katotohanan. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, yan daw ang isa sa mga dahilan. Kabilang si Justice Secretary Boying Remulla sa 7 pangalan na pinagpipilian ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para maging susunod na ombudsman. Kanina, inilabas ng Judicial and Bar Council ang shortlist matapos ang halos 2 buwang screening at public interviews. Bukod kay Remulla, kabilang din sa shortlist sina Michael Aguinaldo, dating COA chairman at ngayon ay Philippine Competition Commission head, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Justice Michael Frederick Musngi at PhilPost Chairman Stephen Cruz. Natanggap na ng palasyo ang listahan at inaabangan na lamang. So yun yung 7, mga ka-action, at kasama si Secretary Boying Remulla na posibleng mapili, no, ni Mr. President Bongbong Marcos bilang kapalit na ombudsman kay Martires, mga ka-action, mga kakamping, kasi nag-retired na si Martires di ba? Ngayon kinakabahan dito si Senator Amy Marcos. Ang pinal na desisyon ng Pangulo. Ang mapipili ni PBBM ang papalit kay Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa batas, may hanggang October 30 ang Pangulo para magtalaga ng bagong ombudsman. Matipid naman sa pahayag si Remulla sa isang ambush interview. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow, tingnan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa akong update. It's a work in progress. Mandato ng ombudsman na imbestigahan at panagutin ang mga opisyal ng gobyerno sa mga kaso ng katiwalian. Sa Facebook post ni Senator Amy, yun yung mandato ng ombudsman, no, na imbestigahan itong mga sangkot sa katiwalian or sinong mga opisyal na sangkot sa katiwalian. Yun yung magiging mandato ng ombudsman. Kaya siguro hindi na ito mapalagay si Manang Amy Marcos. Marcos, sinabi niya ngayong Lunes nakatakdang hirangin si Remulla bilang ombudsman, bagay na hindi nangyari. Nauna nang giniit ng senadora na may mas malalim daw na dahilan kung bakit si Remulla ang itinutulak para sa pwesto.
There is a very ominous reason. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Balak daw ipakulong si Vice President Sara Duterte, pati na ang gaya ng senadora na kaalyado ng mga Duterte. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. Nauna nang sinabi ni Remulla na hindi siya magpapagamit sa politika sakaling siya ang maging ombudsman. Nagbabalita mula sa front. Yun po yung mga ka-action ang naging reaction ni Senator Amy Marcos, no, sa posibleng magiging ombudsman ito si Secretary Boying Remulla. Pero tayo naman, ako, wala akong tutol. Kung sino man ang ma-appoint sa CB na yan bilang susunod na ombudsman, okay sa akin, 'di ba? Pero okay din sa akin kung halimbawa man si Secretary Boying Remulla o kayo mga ka-action, mga kakampeng. Okay lang ba sa inyo na halimbawa kung ito si Secretary Boying Remulla ang mapipili ni Mr. President Bongbong Marcos? O i-comment nyo lang yan. O yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning everyone!